Masayang araw pa rin, mga ka-PL, kahit na meron hong nakakabahala at nakakalungkot ho na balita. Pero bago ko po ibigay sa inyo, mga kababayan, ang balitang ito, matanong ko ho muna kayo, gaano pa ho ba kalaki ang kumpiyansa ninyo, mga kababayan, sa ahensya ng PhilHealth? Ito pa ba makapagbibigay pa kaya ng magandang serbisyo sa ating mga mahihirap? O baka naman meron na po kayong agam-agam, mga kababayan, na baka mabangkarote na o bangkarote na ang ahensya ng PhilHealth. Mga kababayan, lilinawin ko lang po hindi ko ho sinisira ang ahensya ng PhilHealth. Hindi ko rin po kayo tinatakot. Dahil ako at ang aking mga mahal sa buhay, anak, asawa, isa sa mga umaasa sa serbisyo ng PhilHealth. Pero ayon po dito sa balitang ihahatid ko po sa inyo, report po ito mismo, mga kababayan, ng COA. Sino po? COA ho mismo ang nag-report nito. Na inihayag naman po ni Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier, mga kababayan, na di umano ang ahensya ng PhilHealth, mga kababayan, bangkarote na. O ito ang balita, ibibigay ko po sa inyo, pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan, paki-like and share na rin po, lalong-lalo na itong video ito, mga kababayan, nang malaman po ng ating mga kababayan ang tungkol po o kalagayan ng ahensya ng PhilHealth. Okay, maraming salamat, makikisuyo lang. Ito na, ilalagay ko dyan. Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier mentioned that as per COA report that PhilHealth is actually bankrupt na di umano, mga kababayan. Kaya ko po na itanong sa inyo kanina kung buo pa ba ang inyong tiwala sa ahensya ng PhilHealth, o baka naman nagkaagam-agam kayo na baka bangkarote na ang ahensya ng PhilHealth. Dahil kaya ito, mga kababayan, sa hindi pagbibigay ng tulong ng Administrasyong Marcos sa nasabing ahensya, hindi binigyan ng subsidiya at aasa na lamang sa sariling pondo ang PhilHealth, at ipinagmayabang pa nitong si Marcos, mga kababayan, pagbubutihin pa namin ang serbisyo ng PhilHealth. Ibibigay natin sa ating mga kababayan ang kanilang kinakailangang serbisyo sa pamamagitan ng PhilHealth. Kamusta na, Junior? Nagsinungaling ka na naman. Napakarami mo ng kasinungalingan sa bansa at sa iyong mga kababayan, Junior. Ituloy ko yung basa. Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier mentioned that as per COA report that PhilHealth is actually bankrupt, mga kababayan. Kung mababasa nyo lamang po ang mga comment na andito po ng ating mga kababayan, nalulungkot po sila. Maging ako man, mga kababayan, lungkot na lungkot po ako sa pangyayaring ito sa ahensya ng PhilHealth. Magmula ho kasi nung ipinanganak ang aking mga anak, abay sa PhilHealth na po kami nakasandal, mga kababayan. Lalong-lalo na kapag nagkakasakit itong aking mga anak. PhilHealth po ang sinasandalan ko
maging kayo rin siguro, mga kababayan. Pero ayon nga dito sa inilabas na report ng COA, actually bankrupt na di umano itong ahensyang ito, mga kababayan. Huwag naman sana naway magawan ito ng paraan ng nasabing ahensya dahil napakaraming mga kababayan natin ang umaasa. Sa katunayan, mga kababayan, ngayon lang po ito nangyari sa Administrasyong Marcos na ang PhilHealth ay bumagsak. Ngayon, ang pinagbibintangan po ng ating mga kababayan walang iba kundi ang administrasyon ni Marcos. Dahil di umano, mga kababayan, sa hindi pagbibigay nito ng subsidiya na napakalaking maitutulong sana sa ating mga kababayan. Hinayaan ng administrasyong Marcos ang PhilHealth at ang sariling pondo nito. Hindi nila binigyan ng subsidiya. Kaya, siyempre sa araw-araw ba naman, kahit nasabihin nating may pondo pa ang ahensya ng PhilHealth, mga kababayan, araw-araw meron pong dumudulog sa kanilang tanggapan, humihingi ng tulong. Mababawasan at mababawasan po itong ipinagmayabang ni Marcos na meron pa daw pondo ang ahensya ng PhilHealth. O kamusta na, Junior? Anong masasabi mo dito sa ahensya ng PhilHealth o sa nangyari sa ahensya ng PhilHealth? Wala ba kayong gagawing hakbang na para maiahon, maibalik sa dati ang kasiglahan, ang kagandahan ng serbisyo ng ahensya ng PhilHealth? Bay, lahat po ng ating mga kababayan nakasandal dito. Ito ang numero 1 malalapitan ng ating mga kababayang pobre. Maraming nagkakasakit sa ating bansa. Kahit naman lang sana sa PhilHealth, makasandal sila ng maayos, makahingi sila ng tulong. Kahit na wag nang lumapit sa iba't iba pang ahensya na nilalapitan ng ating mga kababayan na pumila ng kahaba-haba para makahingi ng kapirasong tulong. Kahit PhilHealth naman lang sana, iayos nyo man ito, iayos nyo po ito, Junior, iayos nyo ho ito. Kailangan po ito ng ating mga kababayan. Sana gawan po ninyo ito ng paraan. Hindi naman siguro masama itong aming kahilingan sa inyo na ayusin nyo ang ahensya ng PhilHealth dahil kailangan ito natin mga kababayan. Di ba, mga kababayan? Ulitin ko, hindi ko po sinisira ang ahensya ng PhilHealth dahil mismong kami umaasa at nakasandal sa ahensya ng PhilHealth. Kaya nga ako ito pinag-usapan dito sa channel ko para makarating sa ating mga kababayan at sana makarating din sa Pangulong Bangag, mga kababayan. Ayos! Di ba? Ayan po ang mga ganap ngayon. Ito, dagdag ko na rin ito, mga kababayan. Dito naman tayo sa tawa muna tayo, tawa. Kasi may problema na ho tayo no? Problema na itong kinakaharap natin, itong tungkol sa PhilHealth. Tawa naman na tayo. Pag-usapan po natin, mga kababayan, itong si Mr. Google. Pumalag na ho siya, mga kababayan, sa napakadalas banggitin ni Atty. Topacio na siya di umano ay si Mr. Google. So, alam nyo ho ba na si Atty. Topacio tinawag na topak? Hindi ko lang po makita dito sa video kung sino mismo ang tumawag kay Atty. Topacio na Atty. Topak. Hindi naman po si Mr. Google ang tumawag sa kanya, kundi yung kanyang katabi. Bosesan nyo na lang. Baka nabubosesan ninyo o baka mabosesan ninyo dito sa video nito. Kayo na pong bahala. Paki-comment na lamang po, mga kababayan, kung sino po ang tumawag kay Atty. Topacio na topak. Ito ho yung rebat ni Mr. Google kay Atty. Topacio. Panoorin po natin.
tinawag ako ni ano ng Mr. Google eh. Ang narrative ko sa Mr. Google, nakarelate ako dyan eh. Ayoko na sanang buksan to eh. Pero during that time, ang premise ko doon, lahat naman tayo gumagamit ng mga search engine eh. Ako gumagamit ako ng Brave Search. Saka yung DuckDuckGo. Kasi yung mga yan, hindi ka matatrace. Marami akong search engine na pinupunta, Wikipedia. Tapos meron pa yung Swiss Cows. Yung mga yan, hindi ako matatrace doon. Google, kaya ako lang siya ginawang example, popular siya. Popular siya eh. Kaya in-example ko na kapag nag-search ako ng mga jurisprudence, talagang tinitingnan ko sa Google, lumalabas. Di ba? Pero ang content na sinabi ni attorney Attorney Topacio, ang sabi niya is hindi mo na kailangan pa mag-aral ng law pa i-google. I-google. Ha? Topak? Attorney Topak? I-google mo na lang. Hindi ako nagsabi niya, ikaw yan. I-google mo na lang. Baka sasabihin, nagtatago na naman tayo sa, well, it's wrong. It's malinformation. Dahil nga, ang katotohanan, nag-google ako. Sino bang hindi nag-google? Sino bang hindi gumagamit ng mga search engine? Di ba? Masyado ka hipokrito pag sinabi mo hindi ka nag-google. So, para matapos na ang issue, mga kababayan, sa kanyang Mr. Google, inamin niya na lang. Ayan, ganun lang kasimple. Oo, gumagamit ako ng Google. Pero nakakahiya ho yun, Brother Dan. Ikaw mambabatas. Dapat bilang isang mambabatas, meron kang sapat na kaalaman. Katulad ng mga attorney na tumatawag sa iyong Mr. Google. Mahirap kasi maging mambabatas nang wala kang alam sa batas. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng mga batas na yan. Kinakailangan mo pang dumulog kay Mr. Google para malaman mo kung ano ang ibig sabihin ng mga batas na binabasa mo. Yan ang mahirap eh. Kung ako sa inyo, pag naho kayo siguro maging mambabatas. Dahil napakahirap at napakalalim pong rurok nitong batas. Ang karapat-dapat na maging mambabatas, itong totoong may mga alam sa batas katulad ni Attorney Topacio, Attorney Panelo, Attorney Harry Roque, at ng iba pang magagaling na mga attorney sa ating bansa. Pero katulad mo, tama na siguro sa inyo yung naging alkalde sa lugar ninyo. Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.